pinalitan na si Tito Soto bilang Senate President. Ang pumalit sa kanya si Senadora Alan Peter Cayetano. Sa botong 13 ang nakuha ng dating minority na ngayon ay majority na. Ang nanatili na sumuporta kay Tito Soto, 9. At mayroong 2 senador na nag-abstain. Okay. Noong bago magsimula ang sesyon, sinasabi nila na malabong mapalitan si Tito Soto. Kasi kung titignan natin yung original composition ng minority at majority sa Senado, dati-rati 15 yung majority under Tito Soto nung siya pa ang Senate President. Ang minority, 9. Kaya noon pa man, kahapon sa ating komentaryo, kahit na, dahil given naman na talagang iaakyat ng Kamara ang Article of Impeachment sa Senado, given yung sitwasyon nung bago magpalit ng liderato, 15-9. Ang sabi nga natin, malabong makonvict sa Senado si Vice President Sara Duterte. Kasi ang kailangan, 2/3 votes. Hindi katulad sa Kamara, 1/3 ang kailangan nila. 106, pero ang nakuha nila kahapon, 255. Okay. Yan ay nung bago magpalit. Bago magpalit, ang sinabi na nga natin, kung mananatili yung ganyang komposisyon, malabo din na makonvict si Sara sa impeachment court ng Senado. Dahil ang isinasaad ng batas, kailangan 2/3 ng 24 at yan ay kumakatawan sa 16 na senador. Ibig sabihin, prior doon sa pagpapalit ng Senate President, wala silang numero. Dahil ang isinasaad lamang ng saligang batas natin, conviction by 2/3 votes. Kapag ka hindi mo nakuha yon, ano bang ibig sabihin? Mga legal expert, anong opinion ninyo? Dahil ang malinaw na nakasulat sa batas, ang conviction dapat pagtibayin ng 16 na senador. Yung acquittal, ano ba yon? Pag hindi nakuha yung 16, automatic acquitted yung impeachable official. Ngayon, na nagbago ang komposisyon, kaya isa yan sa tanong natin sa sambayanan. Ano ang magiging kapalaran ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay nagbago ang Senate President sa ilalim na ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil nagkaroon talaga ng pagbabago maliban sa paglutang ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nakatulong para mabuo yung 13 na naghalal kay Senate President Alan Peter Cayetano. Yung 9, kabilang na doon si de la Rosa, may 4 na bumaliktad. May 4 na bumaliktad. Sino-sino ang mga yon? Eto, Senadora Loren Ligarda. Magkapatid na Senador Camille Villar at Mark Villar. At si Pia Cayetano. Dahil kung babalikan natin ang nangyari noong palitan ng Senado ang kanilang presidente mula kay Chis Escudero dahil sa issue din ng impeachment laban kay BP Sara noong 19th Congress. Yung magkapatid na Cayetano naghiwalay. Si Alan Peter Cayetano sumama doon sa 9 na minority. Si Pia Cayetano sumama doon sa 15
majority. Nakita nyo kung ano yung mga pagbabago sa hanay komposisyon ng majority at minority sa Senado. May dalawang nag-abstain, si Senador Juan Miguel Zubiri at saka si Senador G.V. Ejercito. Ngayon, yung bang nag-abstain, yun ang pakikiramdaman ninyo. Dahil ang rason ng dalawa, mananatili daw silang independent para sa kapakanan ng taong bayan. Para sila daw ay tatayo kung ano talaga ang kagustuhan ng taong bayan. Tandaan ninyo, ang nagsabi niyan, politiko. Pag sinabing politiko, ito ang dapat na isipin ng taong bayan. Pag politiko ang nagsabi niyan, tandaan natin, sa politika, walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Ang nananatiling permanente po dyan, yung kanilang personal na interes. Konklusyon, ano ang mangyayari sa impeachment case na kakaharapin ni Vice President Sara Duterte sa Senado? Ayaw natin na lumundag sa isang konklusyon dahil baka magalit yung mga senador na tatayong senator judge na sasabihin nila, kayo naman, pinangungunahan nyo kami. Pero nangako si Senate President Alan Peter Cayetano na sa sandali na maiakyat sa kanila ang article of impeachment, tutuparin nila ang kanilang constitutional duty na ano yon, iko-convene ang Senado as impeachment court. Hindi nila pwedeng talikuran yan dahil yan ay mandato ng saligang batas. Pero, depende ho yan kung papaano nila hahawakan at kung papaano sila magbibigay ng kanilang hatol sa impeachment case na kakaharapin ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ng Senado. Iko-convene. Sinabi na ni Senate President Alan Peter Cayetano, may mga administrative matters na dapat nilang ayusin po dyan. Yung rules of impeachment na kanilang gagamitin. Tandaan po ninyo, bayang nakikinig, na kayo ay sumusubaybay sa atin, malimit natin sinasabi dyan na ang impeachment proceedings, gaya ng sinabi ng dating Senadora Miriam Defensor Santiago, totoo naman, quasi-judicial, quasi-political. Pero, tandaan natin, ang impeachment proceedings, malamang politika ang mangyayari dyan. Kayang tanong sa ating konklusyon, ngayon na ang majority ng Senado sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinasabi natin nung sila ay nasa minority pa lamang noon, talagang sila ay tutol doon sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Pero gagampanan nila ang kanilang tungkulin. Diyan magkakaroon ng pagkakataon sa sandaling magkaroon ng tinatawag na full-blown trial ang impeachment court kung ang mga senador ay ibabatay nila ang kanilang desisyon depende sa latag ng mga ebidensya sa panig ng depensa at sa panig ng prosecution. Dahil ang tatayong prosecutor po dyan, yung mga congressmen prosecutors. Abangan po natin yan. Iiwan namin sa inyo ang tanong na yan kung ano ang magiging kapalaran ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa sandali na yan po ay dinggin o kaya litisin sa Senado bilang impeachment court.